Ang Ecumenical Council Vatican II ay natapos sa marangyang pagdiriwang. Ito'y napakahalagang kalipunan sa kasaysayan na Iglesia Katolika. Ang Vatican II ay naglabas ng 16 na dokumentong ang layunin ay gawing makabago ang Iglesia sa pandaigdig na pangyayari. Ang huling basbas ay para sa maraming tao sa mundo, en pace, humayo kayo ng payapa. At sa pananalitang ito, dito inakasan ni Papa Paul VI ang ikalawang kapulungan ng Vatican. Ni sa guni-guni walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Naging napakagulo ang mga sumunod na taon mula noong Vatican II. Siglo-siglong mga taon ang nasasakupan ng kanyang kasaysayan, subalit walang katiyakan ng kanyang hinaharap. Nasa krisis ang Iglesia Katoliko Romano. Laganap ang ebidensya ng krisis. Ang Katoliko ay hindi nasisiyahan. Pabagsak na ang bilang ng mga nagsisimba. Malaki din ang ibinaba ng bilang ng mga nangungumpisal. Kritikal ang sitwasyon ng pinansyal dahil na rin sa maluhong paggastos. Karaniwan na ang pagsasara ng simbahan. Nagkukulang ang mga pari. 1,000 parokya sa Amerika ang walang pari. Tinataya mga 40% ang ibababa sa pagpapalit ng siglo at walang pari na magsasagawa ng misa. Nayayanig ang simbahan ng mga panloob na hidwaan. Nagsasalita na ng hayagan ng mga telohyo, pari at mga obispo. Kamakailan, 1 buong pahina ng patalastas ay nalathala sa The New York Times na nananawagan para sa pagbabago ng simbahang Katoliko Romano. Ito'y pinirmahan at binayaran ng 4,500 Katolikong klero at laiko. Kumilos ang Papa laban sa nalathalang ito, ihinto ang hayagang paglaban o kung hindi sila ay didisiplinahin. 1 sa 7 Amerikanong Katoliko ay nilisan na ang simbahan. 100,000 Hispaniko ang umaalis sa simbahan taon-taon para umanib sa higit na personal na iglesia. Ano ang dahilan ng krisis ngayon? Naniniwala ang iba na sobra na ang ginawa ng Second Vatican Council at ginilo nito ang simbahan. Sinisisi naman ang iba ang Roma dahil sa pagtanggi nitong maging makabago at sa halip ay mamuhay pa sa nakaraan. Isa pang dahilan na madalas na nababanggit ay ang Humanae Vitae, ang pinakakontrobersyal na dokumento ng Papa sa makabagong panahon. Ipinagbabawal nito ang paggamit ng anumang artipisyal na paraan ng pagpigil ng panganganak. Laganap ang pagpapawalang halaga dito kung kaya naging mahina ang kredibilidad ng Humanae Vitae at nagbunso dito sa mga Katoliko na pagdudahan ng iba pang turo ng simbahan. Maliwanag na mahalaga ang mga bagay na ito, subalit posibleng ang tunay na problema ay naguugat mismo sa mga doktrina ng pananampalataya ng simbahang Katoliko Romano. Ito ang simbahan ng St. Ignatius. Malapit ito sa University of San Francisco. Nag-aral ako dito sa panahon ng pagsasanay ko sa seminaryo. Ako si Bob Bush. Inordinahan ako noong 1956. At pagkaraan nga ng 20 taon, ako'y nagbitiw bilang isang pare. Ako si Mary Krause. Pagkaraan ng 22 taon bilang Franciscan sister, naranasan ko ang tulad ng nagtatag sa aming si Francis ng Assisi. Parang hindi ako isa sa kanila, subalit ipinakita sa akin ng Diyos na ang landas ko'y dapat lamang sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ako si Sister Wilma Marie. Yun ang tawag sa akin nung ako'y kasapi ng Sister of Mercy. Nagsimula ang krisis ko sa pananampalataya sa komunyon. Nang itaas ng pari ang ostya at sabihin niyang katawan ni Kristo. Bago ko nasabi ang inaasahang tugon na Amen, bigla kong naisip sa unang pagkakataon. Totoo ba yun? Ito ang simula ng marami pang pangyayaring nagbunsod sa akin para magkaroon ng personal na kaugnayan kay Jesucristo. Ang pangalan ko ay Frank Eberhardt. Nag-aaral ako dito sa St. Joseph Seminary sa Kingston, New Jersey bilang paghahanda sa aking pagpapari. Habang narito ako, may lumapit sa aking miyembro ng iglesia at nagtanong, ilang misa dapat gawin para sa kanyang asawa para makapasok sa langit? Ito ang simula para suriin ko ang doktrina ng purgatorio. Sa pagsusuri niyo, natuklasan kong hindi ito katugma ng kasulatan. Kaya lalo pa ako nag-aral ng kasulatan.
At natagpuan ko ang doktrina ng walang hanggang katiyakan, kung paano malalaman ng tao na mayroon siyang walang hanggang buhay kapag namatay na siya. Tinapos ko ang 4 na taong pag-aaral dito at ipinasya kong huwag nang ipagpatuloy ang pagpapaordina sa Order of St. Vincent de Paul. Ang mga ito at libo-libo pang tulad nila ay muling nagsusuri ng kanilang pananampalatayang Romano-Katoliko. Misa, ang papel ni Maria, maging nandaan patungo sa langit. Paano ikukumpara ng mga doktrina ng Romano-Katoliko sa mga turo ng banal na kasulatan? Now with all the saints and angels we praise you forever. Ang misa ay sentro ng karanasan ng pagiging Katoliko at kinakailangang magsimba linggo-linggo ang bawat Katoliko. Iniutos ni Jesus na kumain ng tinapay at uminom ng alak bilang pag-aalaala sa kanya ng mga alagad niya. Subalit di tulad ng karamihan ng denominasyong Kristiyano, itinuturo ng simbahang Katoliko Romano na higit pa sa simbolo ang tinapay at alak. Aktual na ginagawa ng pari na katawan ni Kristo ang tinapay, isang mahimalang pangyayari ang nagaganap. Kinuha niya ang tinapay at nagpasalamat. Ibinigay sa kanyang mga disipulo at sinabing, "Kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan na ibinibigay ko sa inyo." Itinuturo ng doktrina ng Katoliko na hindi na tinapay ang tinapay, kundi ito ngayoy aktwal na katawan na ni Kristo at dapat itong sambahin bilang isang banal na bagay. Isang palaisipan to sa akin, pero bilang isang pare, tinitignan mo ang tinapay at sinasabi mong ito ang aking katawan. At sinasanay ka para paniwalaan na nagiging katawan ito ni Hesukristo. At pagkatapos, itinataas mo ito sa mga tao para kanilang sambahin. At ganun din ang kanilang ginagawa sa saro. Pero sa isip ko, wala akong nakitang pagbabago at tunay bang may kapangyarihan akong gawin ito? Amoy tinapay ito, mukhang tinapay, lasang tinapay, ngunit ang diwa ay katawan ito ni Jesus. Paano mapananatili ng simbahan ang pagbabagong nagaganap sa kabila ng lahat ng ebidensyang nakikita ng kabaligtaran naman? Ginagamit nila ang teoryong tinatawag na transubstantiation. Ito si Father John Boyle ng Jesuit School of Theology. Transubstantiation, ang ibig sabihin nito ay dating tinapay at alak ito. Ngunit ngayon ay katawan at dugo na ni Kristo at tinatanggap natin ito ng pisikal sapagkat tayo pisikal. Ang pisikalidad ng buhay. Ibinabatay ng simbahan ang transubstantiation sa mga turo ni Aristotle. Noong 3 siglo BC, ang pakahulugan niya sa kanyang konsepto ng mga bagay-bagay ay nabuo sa 2 bahagi, aksidente at diwa. Inilalarawan ang mga aksidente bilang panlabas na anyo ng isang bagay, samantalang ang diwa ay ang napapaloob na diwa nito. Bagamat matagal nang iwinaksi ang makabagong siyensya ng ideyang ito, hindi lamang ito pinanananganan ng simbahang Katoliko kundi dinagdagan pa nila ito. Sinasabi nilang nababago ang pinakabuod o pinakadiwa habang nananatiling pareho ang panlabas na anyo ng isang bagay. Ang transubstantiation ang pundasyong sinasaligan ng misa. Itinuro sa mga Katoliko na dapat nabago ng pare ang tinapay upang naihandog si Kristo bilang tunay na hain, isang hain para sa mga makasalanan na mga nabubuhay at namatay. Ito ang aktwal na hain ng misa na ang katawan at dugo ni Kristo ay aktwal na inihain doon mismo sa altar at hindi isang maling pagsasagawa lamang ng isang bagay na naganap 1,000 taon na ang nakalipas. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinawag sa hapag na ito. Ang Eucharistia ba ay tunay na sakripisyo? Sasabihin ng isang Katoliko ng Eucharistia ay tunay na hain at ito ang pagpapakasakit ni Jesus sa Kalbaryo. Na hindi ito iba sa ginawa sa Kalbaryo ni Jesus. Ito ay parehong sakripisyo. Tuwirang laban ito sa kasulatan sapagkat nasasaad sa Hebreo 10:18, pinatawad na ang kasalanan at hindi na kailangan pang maghandog para sa kasalanan. Hindi na kailangan ng paghandog. Si Father Richard Chilson ang may akda ng 8 aklat tungkol sa pananampalatayang Katoliko, kabilang ang Catholic Christianity at ang An Introduction to the Faith of Catholics. Tinanong namin siya kung bakit ipinagpapatuloy pa ng simbahang Katoliko ang paghahain kay Jesus sa misa. Ang Eucharistia para sa isang Katoliko ay pinakamahiwagang pagkaunawa. Meron tinatawag nating tunay na oras at meron tinatawag ni Juan na ang oras.
At ang oras ay lagi nagaganap sa bawat sandali. Kung magagawa natin buksan ang ating mga mata dito, sa katotohanan, kung kaya ang Eucharistia sa pamamagitan ng pagturing na kasalukuyan ang paghahandog sa buong kasaysayan ay umaasa, nakakatulong sa amin upang buksan ang aming mga mata sa tunay na nangyayari at patuloy na nangyayari. Napatuloy ang Diyos na ipinagkakasundo sa pamamagitan ng Jesucristo ang daigdig sa kanyang sarili. Pinahihintulutan itong dumating ito sa atin ng personal sa sandaling iyon at makikipagkasundo sa Diyos ng paulit-ulit. Para sa isang Katoliko, nagpapatuloy ito sa pagpapakasakit sa Kalbaryo. Ngunit kung hindi nagsimula ang pagpapakasakit sa puntong ito, talagang nagsisimula ito sa pagkakatatag ng daigdig. Nagpapatuloy ito sa kasaysayan at bumabalik din ito sa kasaysayan. Inaalala ng ibang denominasyong Kristiyano na natapos na ang pagpapakasakit. Tinanong namin si Father Chilson kung bakit pinili ng Iglesia Katoliko na bigyan diin ang pagpapatuloy nito. Bakit hindi nila ito hayaang matapos na? Hindi ko alam kung masasagot ko yan. Kinalulungkot ko. Alam kong isa itong tunay na issue sa mga Protestante at Katoliko. Hindi ko alam kung masasagot ko ito ng mas mabuti kaysa nagawa ko na. Hindi talaga maipaliwanag ng mga paring Katoliko kung paano pa ipagpapatuloy ang misa sa ngayon. Ang natapos na gawain ni Jesus sa krus. Ang pinakasagot ay isang mahiwagang gawa ito ng transubstantiation na nagaganap. Ayon dito, kusang loob ba na bumaba si Kristo mula sa langit sa panawagan ng pari? Kapag itinataas na niya ang tinapay? At sa ganitong paraan, siya'y nagiging hain o handog na muli. Walang nasasaad sa kasulatan na muli itong gagawin ni Kristo. Hindi na ito muling mauulit. Isinasaad sa kasulatan na pinasakdal na ito ni Jesus sa pamamagitan ng isang paghahandog. At minsan lamang niya ginawa ito para sa ating kaligtasan. Itinuturo ng simbahang Katoliko Romano na isang pagpapalubag loob na hain ng misa. Ibig sabihin nito, pinalulubag nito ang galit ng Diyos. Tunay na nag-aalis ito ng mga kasalanan. Gayunman, maliwanag sa kasulatan ang katotohanan ng iisa lamang ang pagpapalubag loob na hain o handog. At ito ang ginawa ng ating tagapagligtas sa krus. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Kristo sa krus sa Juan 19:30 na naganap na. Kapag nagawa na, ang isang bagay, ito ay nagawa na. Isang kakaibang aspeto ng debosyon ng mga Katoliko ay ang paggalang nila sa mga santo at santa at paggamit ng mga sagradong bagay tulad ng estatwa. Narito ang dating sister ng Christian Charity, Doreen D. Antonio. Sa kumbento, meron kaming listahan ng mga santo na ginagamit namin sa iba't ibang sitwasyon. Kung nawalan kami, nagdadasal kami kay San Antonio. Kung may kaso sa aming pamilya na halos wala ng pag-asa, halimbawa isang kamag-anak na lasenggo o iba pang tulad nito, magdadasal kami kay San Judas. Kay San Gerardo naman kung may nagdadalang tao sa aming pamilya at kailangan niya ng tulong. Kay San Blaise kung masakit naman ang kanyang lalamunan. Kay San Cristobal kung maglalakbay kami na hindi na dinadasalan ngayon pero natatandaan ko pa rin yun. Sa mga elevator, nakikitang malaking medalyon ni San Cristobal. Para sa mga matatandang madre ang elevator na to. Nakakagulat talaga, may maliliit na imahen ni na Maria at Jose. At si Jose naman ay para sa ama-amahan. Naglalagay kami ng maliit na imahen sa pasimano ng bintana at nagdadasal para hindi umulan sa araw na yon. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, sa taas, sa langit sa taas, nasa lupa o nasa tubig. Naglingkod si Victor Afonso bilang paring Jesuita ng 21 taon. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang mga Diyos-Diyosang yan, pareho rin ito. Bagamat bahagi ng 10 utos sa Bibliang Katoliko, regular na inaalis ito ng simbahang Katoliko sa katisismo. Gayunman, 10 pa rin ang lumalabas na utos. Paano nila napapalabas ang 10? Kinuha nila ang huling utos na ang sabi, huwag mong pag-iimbutan ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya na hindi sayo. Hinati nila sa 2. Ginawa nilang 9 na huwag kang makikiapid. At ang 10, huwag niyong pag-iimbutan ng anumang pag-aari niya. At nabuo ang 10 kautusan. Ngayon, ito ang panluloko. Ito'y panlilin lang. Pinalitan mo ang kautusan.
Bakit mo tinanggal ang pangalawang kautusan? Dahil maraming nagninegosyo sa pagbebenta ng statwa. Bagamat maliwanag ang kasulatan, ang tradisyon din ng simbahan ang sinunod. Lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, manalangin kami mga kasalanan ngayon kami mamamatayan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Tinawag na signo ni Maria ang daan-daang taong pagkatapos ng ikalawang Vatican Council. Sa panahong ito, maraming binuong bagong doktrina ang simbahang Katoliko tungkol kay Maria. Wala pa sa kasaysayan ng mga Katoliko ang nangyaring ganito. Pinakamalaki ang paghahayag ni Papa Pius IX ng tungkol sa Immaculada Concepcion noong 1854. Maraming Katoliko ang hindi nakauunawa ng doktrinang ito at mas kakaunti pa rin ang nakababatid na salungat ito sa kasulatan. Para sa amin na isinasad ng doktrina na ipinaglihi ni Birheng Maria si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa katotohanan nga, nabuntisan ng Diyos si Maria upang ipanganak si Jesus nang walang anumang pagtatalik sa laman. Maraming mga Katoliko ay hindi naiintindihan ng doktrinang ito. Walang kinalaman sa pagkapanganak ng Birhen kay Jesucristo. Naniniwala ang lahat ng mga Kristiyano na yaoy isang pagkapanganak ng isang Birhen, hindi tao ang ama ni Jesus. Ngunit sabi ng Immaculate Conception na si Mary, nung bata pa siya, nung siya ay pinagbubuntis ng kanyang ina, wala na talaga siyang bahid ng orihinal na kasalanan. Ibig sabihin, ligtas na siya. Noon pa lang, bago siya ay ipinaglihi, talagang wala na siyang kasalanan, malinis siya. Hindi yun ang sinabi ng kasulatan, si Jesus lamang ang walang kasalanan. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Si Maria ay makasalanan. Siya mismo ang may sabi sa Lucas, unang kabanata. Sa kanyang Magnificat kung saan niya sinabi, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang espiritu ko sa Diyos na aking tagapagligtas. Kailangan niya ng tagapagligtas. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Gayon may iginigiit ng simbahang Katoliko na ipinaglihing walang kasalanan si Maria. Nagdulot ng ibang katanungan ang pahayag ng Papa na kailan may hindi nagkasala si Maria kung sinabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at kailan may hindi nagkasala si Maria, namatay ba siya? Kung namatay siya, naagnas ba ang kanyang bangkay sa libingan? Gustong malaman ng lahat, ngunit walang sinasabi ang kasulatan at simbahang Katoliko. 400 obispo at 8,000 mga pari at miyembro ng iba't ibang religious order ang nagpadala ng sulat sa Roma upang humingi ng kasagutan sa kanilang katanungan. 8 milyong Katoliko ang pumirma sa petisyon. Noong 1950, ipinahayag ni Papa Pius XII na kinuha ng Diyos si Maria at ito ang doktrinang ang pag-akyat ni Maria sa langit. Si Bart Brewer ay isang Carmelite priest at deboto kay Maria. Ang pananatiling Birhen ni Maria, ang pagkapaglihing walang kasalanan kay Maria, ang pag-akyat ni Maria sa langit sa pisikal niyang katawan at marami pang iba ay mga turo o doktrinang ipinag-uutos. Itinuturing itong mga banal na kautusan. Hindi dapat tanggihan ng mga Katoliko ang mga turong ito. Kung ganito ang gagawin nila, meron silang tinatawag na anathema. May sumpa sa bawat Katolikong tatanggi sa anumang turo tungkol kay Maria, ang ina ni Jesucristo. Matapat ang mga paring Katoliko sa pagsasabi nilang talagang walang pundasyon sa kasulatan ang turong ito. At ano ang pinanggalingan ng doktrina ng pag-akyat sa langit ni Maria? Walang matatagpo ang tiyak na paliwanag sa kasulatan tungkol dito, ngunit meron kang mapagbabasihan. Subalit masasabi kong ang pinagmulan ng doktrinang ito ay ang debosyon ng mga tao sa pagdaraan ng siglo. Kapag ang gawaing pangrelihiyon ng mga tao ay siyang pinagmula ng doktrina, nagiging makadiyos na kapahayagan ang anumang tanyag na paniwala. Hindi na ngayon maiwasan ang pagbaluktot sa katotohanan. Inilalahad sa Biblia si Maria bilang isang mapagkumbaba at matapat na lingkod ng Diyos. Subalit ipinagkamali ng tradisyong Katoliko ang kanyang katayuan sa katayuan mismo ni Kristo. Di umano'y nagpakita si Maria sa maraming tao upang higit siyang matanyag. Noong 1917, nagpakita siya sa Fatima. Dooy ipinahayag niyang nais ng Diyos na maitatag sa mundo ang debosyon sa aking imakuladang puso. Ito ang siya ninyong magiging kanlungan at daang mag-aakay sa inyo sa Diyos. Itinayo ang banal na lugar na ito bilang parangal sa imakuladang puso ni Maria sa Santa Clara, California upang itaguyod ang debosyon. Pakiramdam ko, tuwing may problema ako at nagdadasal kay Maria, mas naaawa siya sa akin.
higit na naiintindihan niya ang aking mga motibo kung nakagawa ako ng mali kaysa kay Jesus o sa Diyos. Para sa akin, ang tulad niya isang tagapamagitan. Galing sa Catholic Standard and Times ang anunsyong ito. Hindi pa niya sinasagot ng hindi si Maria sa loob ng 2,000 taon. Ano ang gusto mong hingin ni Maria kay Jesus? Kung pahihintulutan ninyo kung maging medyo personal sa bagay na ito, naniniwala ako na isa sa mga problema ng mga taga-kanluran ng kultura ng mundo ay ang problema ng patriarka. Ang ama bilang pinuno ng lipi o pamilya, makapatriarkang relihiyon ng Kristyanismo at Hudaismo. Isa sa kagandahan ng Katolisismo, sa kanyang karunungan, hinayaan niyang mabalanse ng katauhan ni Maria ang pamumuno ng kalalakihan ng Diyos Ama, ni Jesus na anak, at ng Espiritu Santo na itinuring na ring lalaki sa tradisyon ng Katoliko. At naniniwala ko sa isang mahiwagang paraan ang katauhan ni Maria na lumabas sa Bagong Tipan at lumabas sa karunungan ng literatura ng Lumang Tipan na bahagi ng kasulatan ng Katoliko, ngunit hindi naman kailangan maging bahagi ng Biblia ng Protestante, ay nakapagbabalanse at nakapagbibigay ng isang pangkababayang dimensyon sa Diyos na talagang hindi matatagpuan sa makabibliang Kristyanismo. Ipinahayag ng simbahang Katoliko na si Maria ang tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Ito ang Baltimore Catechism. Isa itong pangunahing unit na itinuturo sa simbahang Katoliko. Ito ang natutunan ko at siyang itinuturo sa seminaryo. Ipinapakita ng larawan na nakapako pa sa krus si Kristo bilang ulo ng simbahan at mula sa kanyang tagiliran ay dumaloy ang dugo. Ang dugong ito'y dumadaloy sa pangunahing sakramentong tinatawag na Eukaristiko. At mula sa Eukaristiko, iginagawa dito bilang kapatawaran ng kasalanan bilang personal na pagtanggap kay Jesucristo sa buhay ng mga Romano Katoliko at iba pa. At mula sa sakramentong ito, nagpapatuloy pang dumaloy ang dugo sa pamamagitan ng mga kamay ni Maria. Si Maria ang tagapaggawad, ang huling tagapaggawad ng lahat ng biyaya sa Katolisismong Romano. At meron kaming 7 sakramentong inilarawan at bawat isa nito ay itinuring na tagapaggawad ng biyaya sa mga tao. Nalulumbay ako dahil sa larawang ito na ang mga tao ay dapat magdaan sa simbahan at kay Maria upang makatanggap ng biyayang ginanap ni Kristo sa Kalbaryo. Salungat ito sa doktrina ng Biblia. Talagang mali. Ginagawa ng simbahan na mahirap makuha ng tao ang biyaya ni Kristo o hindi pa nga makukuha ng tao. Si Kristo ang nag-iisang tagapamagitan ng tao sa Diyos. Ang halimbawa ng isang tauhan mula sa kasulatan ay si Maria na kaibig-ibig, nakatauhan, at huwaran ng buhay Kristiyano gaya ng pananampalataya niya sa Panginoon. Dahil sa tradisyon, ang katuruan tungkol sa kanya ay nagiging salungat na sa nasasaad sa kasulatan.